Part 27 na tayo ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko naman yung class. Nung previous video, tinuro ko yung paggawa ng package, paggawa ng class, tsaka paggawa ng method. Pero dito, ituturo natin ng mas detalyado ang class. Ulitin lang natin, no? Ang class, alam natin, ay naglalaman siya ng mga method. Etong main na to, etong nakikita niyang main na to, is class yan. So, alam natin kapag ang class naglalaman ng method. So, ito, itong public static void main, method yan. Yan yung entry point natin. Pwede natin kopyahin to para gumawa tayo ng sarili nating method. So, gawa tayo ng sarili nating method. Siguro, animal drinking, ganyan. Or animal drink, ganyan. Tapos, lagyan natin ng system.out.println. Tapos, animal is drinking. So, siguro gawa pa tayo ng dalawa pang method. Dito naman ay public static void person speaking or person speak. Pwede niyan, person speak. Lagay natin dito system.out.println person is speaking or talking. O sige, speaking na lang. Tapos, siguro last method na. Nga pala, na-copy-paste ko nga pala. No? Yan. Tapos, siguro car to. Engine start. Ganyan, engine start. Tapos, system.out.println the car is starting. O, diba? Ngayon, pag pinindot natin yung run, syempre, walang lalabas dyan. Kung gusto nyong may lumabas dyan or magamit natin yung mga method natin, ilalagay natin sila dito sa entry point natin na method, which is tong main method natin. Tawag dito ay main method. So, lagay natin sa main method natin yung gusto nating paganahin na method. For example, yung animal drink. Paganahin natin, i-run ko. Animal is drinking. So, ilalagay nyo lang yung pangalan ng method, no? Yung animal drink. So, kung gusto nyo paganahin yung person speak, lagay nyo lang yung person speak. Person speak. Tapos, i-run natin. Person is speaking. Siguro, last na yung engine start. Run natin. The car is starting. So, makikita nyo naman na wala siyang problema. Gumagana siya. Merong animal is drinking, person is speaking, the car is starting. So, sabihin natin na sobrang haba ng mga ang haba na ng mga method natin. Talagang marami yan. Tapos, hindi naman sila related sa isa't isa. For example, ito, animal to. Tapos, hindi naman siya related dito. Hindi naman siya yung person related dito sa engine start. Hindi maganda na ilalagay natin sila sa isang file lang. Hindi maganda na ilalagay lang sila dito sa main class. Mas maganda kung ilalagay natin sila separately, which is sa sarili nilang class. For example, itong method na animal drink, ilalagay natin siya sa animal class. Ito naman, ilalagay natin siya sa person class. Ito naman, ilalagay natin sa car class para mas maging organized tayo. Kasi kung dito nyo ilalagay lahat, dito sa main class natin, lahat ng code natin na kahit hindi naman sila related, for example, may animal, may person, may engine, tapos meron ding aircon, meron ding ano pa ba? Meron pang water, meron pang planets, lahat na nandito na. Talagang mahirap basahin yung magiging code nyo. Hindi siya magiging organized. Aabot tayo ng for example, 100,000 lines of codes yun. Pwedeng umabot ng 1 million kung minalas-malas ka. Talagang yan, hindi maganda tignan yon. May hirapan kayong i-maintain yung project nyo. Kaya maganda, easy organize natin sila sa pamamagitan ng, syempre, unang-una sa lahat, may package ka, doon yung ilalagay lahat. Tapos yung mga method na to, for example, itong animal drink, since pang-animal siya, ilalagay natin siya sa animal class. Di ba? Tapos itong person speak, since person siya, ilalagay natin siya sa person na class. Ito naman, lalagay natin sa car na class. Okay? Again, pwede nyo ilagay lahat ng code nyo sa isang class, dito sa class main, pero dinidiscourage talaga siya kasi sasakit ang ulo nyo.
hindi siya expandable, hindi siya maintainable, kahit sinong tanungin yung nagko-code, yun ang sasabihin nila. Huwag niyong ilalagay sa isang class ang lahat ng code nyo. Kasi kayo mismo ang susuko. Bale, i-organize na natin. Gawa tayo ng tatlong class para sa method na to. Yung isa para dito, yung isa para dito. So, punta tayo sa SRC. Right-click. New. Gawa tayo ng... Siguro hindi na tayo gagawa ng package, no? Kasi pang-class lang naman tong video na to eh. Pero sa future, kapag kayo na gumagawa, maganda gumawa kayo ng package kung magkakasama sila sa isang, alam mo, related talaga. Related silang tatlo, pwede nyo isama sa package yun. Okay? Pero dito, gagawa lang tayo ng class. So dito, animal class. So meron tayong animal. Tapos, ano yung isa pa? Person. So SRC, new Java class. Person na class. Tapos yung isa ay engine. So gawa tayo dito para sa engine natin. Car. So, ayan, okay na. O, ilipat na natin yung mga method natin sa main. So, itong animal, control X or cat. Tapos, ilipat natin siya sa animal kasi para siya sa animal. Tapos, yung person speak. Nakikita nyo, nagre-red siya, ibig sabihin, hindi na siya mahanap. So, magkaka-error ka kapag niran nyo yan. Pero ayusin natin yan. So, ito, person speak. Tapos, ito naman, engine, car. Okay. Balikan natin yung main natin. So, may error siya. Cover natin. Cannot resolve method animal drink in main. Kasi wala na yung animal drink natin dito sa class main. Nalipat na siya ng class. So, kaya pag ina-access niya yung animal drink, hindi niya makita dito, mag-e-error siya. I-run natin para makita natin. Ayan na, diba? Cannot find symbol method animal drink. Tapos ang location niya dapat is main. Diba? Makikita niya. I-hide ko lang. Paano natin gagamitin ngayon yung animal drink? Organize nga siya, no? Hindi naman natin magamit. Pwede natin magamit yan. Kailangan lang natin sabihin na gusto natin i-access yung animal. Kasi nandun yung method na hinahanap natin na sa animal. So, for example, ito, animal drink. Hanapin natin. Type nyo, animal. Enter. Ayan, meron na tayong animal. Tapos, dot. Yan. Ang dot, ibig sabihin, may gusto kang i-access sa animal. Okay? So, animal dot, may gusto kong i-access yung animal drink. Yun yung gusto kong i-access eh. So, lagay natin animal drink. Okay? So, ito, burahin na natin itong mga to. Person speak, burahin na rin natin yan kasi error lang yan. So, try natin i-run muna para makita natin. Animal is drinking. O, na-access na natin. Diba? Galing, no? Subukan naman natin yung sa person. Tingnan natin yung person class natin. Meron siyang person speak. Gusto ko i-access yung person speak from the person class. So, i-type natin yung person na class. Sa person na class na yan, meron tayong gusto i-access yung laman niya na person speak. Diba? So, i-run natin. Meron na tayong person is speaking. So, try natin last dito sa car. Pindutin natin yung, i-type natin yung car. Enter. Tapos, dot. Ito, gusto natin i-access to, yung engine start sa car na class natin. So, pag niran natin, so, meron tayong the car is starting. Makikita nyo ngayon na mas organized siya. Sa class main natin, ito lang ang nakikita nyo, yung tatlo na to, wala na yung mga method sa baba niya. Kasi kapag nandyan yung mga method, no, parang mas magulo tignan. Ngayon, siguro, hindi nyo pa ma-appreciate, pero pag mas humaba talaga yung code nyo, mapapansin nyo na mas malinis nga yung gantong way na hinihiwalay nyo siya, car, tapos dito, person, animal, tapos dito, i-access nyo lang yung mga class sa main. Okay? May ituturo lang akong shortcut dito sa IntelliJ. Pag pinindot nyo yung control, hinold nyo, hold control, tapos hinover nyo dito sa method niya, itong engine start. Tapos pag kinlik nyo, mapupunta kayo sa engine start. Okay?
Balik tayo. Try natin sa person speak. I-hold natin yung control. Tapos click nyo yung person speak. Click. Mapupunta kayo sa person speak na method na ina-access natin dito sa person na class. So, ito. Last, sa animal drink. Gusto ko i-access yung animal drink dito sa animal class na to. Control. Tapos hover dito sa animal drink. Click. Ayan, mapupunta na kayo sa animal drink na method. Wala lang. Gusto ko lang ituro yun kasi useful siya, no? Bale, hanggang dito na lang tayo sa video na to. Sa susunod na video, itutuloy natin yung class, pero ang ituturo ko sa inyo ay utility class or mga built-in class na nag-e-exist na sa Java kahit hindi natin ginagawa. Tapos sa far future, ituturo ko sa inyo ng mas malalim yung class pag na-discuss na natin yung Object-Oriented Programming or OOP. Huwag kayong matakot sa tunog na yun, no? Kasi madali lang talaga yon. Nakakatakot lang yung tunog niya, pero simple lang talaga siya. Madali siyang intindihin. Lalong-lalo na kapag gamay nyo yung mga basics. Doon nyo din malalaman na ang class, ang definition niya is mas may mga additional information sa class na kulang ang tinuro ko dito so far. Kasi 'di ba sa tinuro ko, ang class naghahawak siya ng mga method, pero in fact, hindi lang method ang kaya niyang hawakan. Marami siyang pwedeng hawakan. Pati nga variables kaya niyang hawakan eh. So doon niyo din malalaman na marami siyang pwedeng hawakan. Pero so far, ngayon isipin niyo lang ang class ay naghahawak siya ng method. In the future, naghahawak siya ng method plus additional stuffs. Okay? Magbabago talaga ang pananaw nyo sa class kapag natakil natin ang OOP. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na kalimutan nyo yung mga na-discuss natin about sa class. Ang sinasabi ko lang, magbabago ang pananaw nyo in a sense na magiging advance ang perspective natin. So, yun lang siguro. Kita-kits tayo sa susunod na video.